puntahan po muna natin si Sandro Marcos. No? Kasi binabatikos po si Sandro Marcos noong mga DDS na sabi daw ho nila, nako, umattend nga. Executive session naman ang ginawa ni Sandro Marcos. Kasi may mga dahilan din po dyan mga bossing, no? Kagaya niyan, Sandro Marcos, ICI may release video of my testimony if it will not harm probe. Baka po may mga masasabi o meron siyang mga mababanggit doon na ang mangyayari po ay makatulong para doon sa mga iniimbestigahan at isisiwalat niya na magtago. Uy, nabanggit ka na ni Sandro Marcos doon sa ICI. Naku, umalis ka na, magtago ka na, pumunta ka na dito, etc. Ganito. Yung mga ganyang bagay ho, mga kababayan. Kaya hindi lahat, isa sa publiko ho. Biruin nyo, nung isinapubliko, ano narinig nyo? Yung mga bulldog daw na malaway. Yun yung mga nakikita. Yung mga nakikita natin. Ito na. Are you ready na ba? Why? Sister. Daddy vlog. Say hi to them. Di ba? Hindi, aalis kasi kami. No? Yung mga ganyan ho, mga bossing, hindi lahat ilalabas, ilalatag. May mga iniingatan na mga impormasyon. May mga iniingatan na hindi marinig nung mga iniimbestigahan. Di po ba? Maliliit lang po talaga ang mga utak ng mga DDS kaya hindi maintindihan yan. Yung pulong nyo nga hindi umattend. Di po ba? Sabi ni Marcelo Rosete, Mark, nasa lugar siya ni Albayalde. Baka doon may kapit, Yung pulong nga ho nila, mga bossing, inimbitahan sa ICI para kumbaga para lang makatulong. Hindi bilang inaakusahan. Bilang po, resource person, si Pulong, mga kababayan, natakot pa. Hindi pa hindi pa lumantad ho. Diba? Hindi pa nagpakita kesyo ayaw ko na masali diyan sa mga orkestra or diyan sa mga sarswela nila diyan. Diyos ko po. Kung totoo kayong naglilingkod sa bayan, kung totoo talaga na gusto nyo maubos yung korupsyon, pupunta kayo dyan Sasabihin mo, Pulong, kung ano yung nalalaman mo. Diba? Sasabihin mo kung ano yung mga nalalaman mo patungkol doon sa korupsyon. Kayo, madami kayo sinasabi, korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga kababayan? Bakit hindi nila Kasi wala, gawa-gawa lang ho nila. Mga kaartehan lang po nila, mga bossing. Hindi nila kayang patunayan yung mga ibinibintang nila. Kung ako ho, mga boss, ako yung si Pulong, tapos meron akong bintang sa Pangulo, at alam ko na makatutulong para maidiin si Bongbong Marcos, pupunta ako dyan. No? Tapos, hindi ako hihingi ng executive session para marinig ninyo. Ngayon pa ho, na inilantad po. Ngayon pa ho, na inilabas sa publiko. Siyempre kapag nagsalita si Pulong, tayong lahat nanonood sa ICI. Tingnan natin, ano ba balita dito sa ICI na ganito? Magsasalita si Pulong. Paano ba maiko-connect ni Pulong Duterte ang Pangulo para doon sa ang Pangulo para doon sa sinasabi nilang pagnanakaw o korupsyon ni Pangulong Bongbong Marcos? Ganoon. Instant, makikita natin yan, mga bossing. Tapos makikita natin ebidensya nila. Di ba? Baka yung iba sa atin magbago na ng isip. Ay, nako. Totoo pala yung mga sinasabi ng mga Duterte. Totoo pala yung mga sinasabi ng mga DDS na si Pangulong Bongbong Marcos isa sa magnanakaw. Kaso, mukhang hindi ho nila kaya, mga bossing. Mukhang hindi nila kaya, mga kababayan, na patunayan yung kanilang mga sinasabi. Kaya hindi na lang a-attend. Di ba? Kaya hindi naman a-attend. Sandali. Ngayon ho, mga bossing, eto, may napansin din ako kay Marcoleta.
Ang napansin ko kay Marcoleta, mga kababayan, talagang ito, ano eh, kapag ka yung usaping pera ho, ewan ko ba? Nung si Bryce Hernandez, no, former Bulacan First District Assistant Engineer Bryce Hernandez, nag-atubang na sa independent o umattend na sa Independent Commission for Infrastructure. No, sinurrender ang isa sa mga luxury car niya. Wala tayong narinig yata kay Marcoleta o baka okay. Oh, yeah, baka okay. Ayos lang. Lang problema, no? Or wala tayong narinig. Yung kay Alcantara naman po, mga kababayan, eto po mga gusto din tong maging state witness. Kaya po, kumbaga, yan ginagawa nila. Oh. Nagsoli naman po ng 110 million. Ang sabi naman po ng mga DDS, naku, konti naman ang sinole. Ganito, ganyan. May bumabalik, no? Sa pera ng bayan. Okay din kay Marcoleta. Pero ayaw ni Marcoleta na itong mga to, sila Bryce Hernandez, sila Alcantara, ang maging state witness. Ang gusto po ni Marcoleta, mga kababayan, na maging state witness, wala pong iba, kundi po yung mga diskaya. So ngayon, yung diskaya na po, ang sinasabi, para kayo maging state witness, kinakailangan magsoli kayo, isoli nyo. Yung mga pera na galing do sa mga flood control, mga pera na mga galing do sa mga hindi ninyo pinaghirapan. Ayan diskaya must first return money to state if they want immunity, sabi ng DOJ. Kay Marcoleta, mga boysing, ayaw. Which is yun yung sinabi niya. Ipinagtatanggol pa nga niya ang mga diskaya. Ano ang pagtatanggol niya sa mga diskaya? Wala naman po, Mr. Chair, wala naman pong batas na nagsasabi na kailangan magsoli bago maging state witness. No? Siyempre, Marcoleta, diyan mo mapapatunayan kung talagang mag-all out sila eh. Tsaka ito po, mga bossing, yung isinisigaw ni Marcoleta na mga maging state witness, mga kababayan, hindi naman po all out eh. Meron pong mga tao at meron pong mga panahon na iniingatan sila. Lalong-lalo na yung panahon ng dating Pangulong Duterte. Ayaw nilang mababanggit yung mga yun. Siguro tumatanaw ng utang na loob. Biruin nyo ba naman? Saan daw po sila nagsimula? Yumaman ng ganyan? 2016. Yung mga flood control, 2016. Mga bossing. Tanong ko, bakit kaya galit na galit si Rodante Marcoleta kapag pinag-uusapan yung mga pagsusoli ng pera ng mga diskaya? Tanong ko lang babasa ako dyan sa inyo sa comment section kung ano ang sa tingin ninyo, bakit nagagalit si Rodante Marcoleta kapag usapang solian ng pera, no?